Tayo ay sumasampalataya na sa ating ginagawang mga pagsamba, kapiling natin ang Panginoong Diyos para tayo'y palakasin sa pananampalataya, bigyan ng matatag na pag-asa, makatagal sa ating ginagawang mga paglilingkod. Kaya po sa sandaling ito ay hindi hiling namin sa inyo ang mataman ninyong pakikinig, unawain ang leksyon na nakahanda upang sa ganon magabayan tayo sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Alam natin mga kapatid, ang mga nangyayari ngayon sa mundo, maging sa bayan ng Diyos sa mga huling araw. At tayo po nakadarama ng lungkot kapag nakakarinig tayo ng maraming pagpuna, pangungutya, pambatikos laban sa iglesia sa kabila ng katotohanan na tayo po ay itinakwil na ng mga nangunguna sa iglesia at maging ng marami sa ating mga kapatid, kuminsan pa nga pati ng ating mga mahal sa buhay. Tayo ay nagdaramdam pagka narinig yun. Hindi sapagkat tayo inuusig dahil sa katwiran o dahil sa doktrina. Kung yun lang ay dahil sa aral na ating tinanggap o dahil sa doktrina na itinataguyod ng iglesia, sanay na ang iglesia sa bagay na yan at wala tayong dapat ikalungkot sapagkat ipinagpaunan na yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang masakit, kapag ang iglesia ay binabatikos, kinukutya ng marami dahil sa mga ginagawa na hakbang at iba't iba bang mga bagay ng mga nangunguna sa iglesia. Kung inyong natatandaan, babanggitin kong muling ito, nung nakaraan lamang na taon, may isinagawang 2 rally ang iglesia. Tinawag nila na Rally for Peace o Kapayapaan at yun namang isa ay Rally for Accountability and Transparency na ang layunin nila ay makumbinsi ang mga kapatid na sumama sa ganong mga gawain. At gayon din ang mga mamamayan sa Pilipinas makumbinsi na ang iglesia ay walang pinapanigang anumang political party o sabi nga nila ay hindi apolitical, non-political o non-partisan. Nakalulungkot lang na sa bandang huli, bunga na rin ng kanilang sariling kapabayaan, ay nahayag ang kaibayo ng kanilang sinasabi nung kanilang pagsalitain ang ilang mga politiko na kabilang sa isang partido. Ang problema niyan, mga kapatid, ay parang hindi pa natututo ang mga nangunguna ng leksyon na dapat matutuhan. Hindi pa nga natatapos ang mga pagbatikos, mga pagkutya, laman ng social media, yung mga iyon hanggang ngayon, ay nadagdagan pang muli. Sapagkat kung inyong, at alam kong nalalaman na ninyo to, 1 linggo pa lang halos ang nakalilipas, ay mayroon na namang panibagong pahayag ang mga leader sa iglesia tungkol sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Na yun sa paningin ng iba ay isang uri ng pagkundina. Pagkundina at maituturing pang paghatol sa ginagawa daw ng kasalukuyang mga leader ng gobyerno sa Pilipinas. Ayon sa kanila ay mabagal ang pag-aksyon ng pamahalaan sa tinatawag na mga korupsyon, matitinding korupsyon sa Pilipinas.
At wala pa raw na mga napaparusahan. At itong huli nga ay meron silang binabanggit na sa halip na parusahan, sa halip anya na parusahan yung mga korap na mga officials, ay ang inuusig daw ay yung mga naglalantad ng korupsyon, yung mga sumasaksi doon sa korupsyon, na marahil ang tinutukoy nila, very obvious naman, ay yung 18 Marines na lumitaw kamakailan at nagbigay ng kanilang mga testimonya. Ang sinasabi, bakit anya hindi yung mga perpetrators o yung mga corrupt ang habulin? At dahil doon, meron ding biglaan na reaksyon ang mga tao, lalo na sa panig ng tinatawag ng mga netizens. Nagyoon ay kinukundina naman nila at halos hinahatulan na ang iglesia dahil doon sa kanilang ginawang pananawagan. At meron silang mga tinatanong. Nakikita niyo yun sa napakaraming mga komento doon sa mga sinasabi ng iba't ibang mga vloggers at kung sino-sino pa. Ang ilan doon sa kanilang sinasabi, hindi raw kaya na iyaang panawagang iyan muli ng iglesia ay nangangahulugan na meron silang pinaplano na namang isang pagrarally. Yun ang isa sa kanilang tinatanong. At hindi rin kaya na yung panawagang yan ay nangangahulugang may kinalaman sila sa ginawang paglabas ng 18 na di umano ay pawang marin at doon sa kanilang expose. Meron pang mga nagsasabi na yung ginagawang yan ng iglesia, laging iglesia ang nababanggit, bagamat yun may hindi kasalanan ng buong iglesia, ay hindi kaya dapat na ang iglesia alisin na doon sa pagiging tax exempt dahil itinuturing nilang ang ginagawa ay pamumulitika. Ano po? O kaya naman, bakit hindi raw gumawa ng batas na ipinagbabawal yung tinatawag na black voting o yung pagboto na nagkakaisa? At kung totoo raw na ang iglesia ay anti-corruption, bakit daw yung panawagan lagi at ang ginagawa ay parang sa pananaw nila ay bias, na ang tinatarget lamang ay isang grupo at hindi yung parehong grupo. Samantalang yung grupong yun, dalawa, ay parehong inaakusahan ng korupsyon. Bakit isang grupo lang ang kanilang pinupuna at pinananawagan? Okay? Mayroon pang mga nagsasabi na ang iglesia, reliyon pa ba niya? Kaya sinasabi nila ang iglesia ay isang kulto na o maaaring isang political institution o organisasyon na. At meron pang nagsasabi na kung talagang sincero sila, taos-puso sa kanila, ang pagpuna sa tinatawag na korupsyon, laban talaga sila sa korupsyon, bakit hindi nila napigil o mapigil yung isang senador na Iglesia ni Cristo na ngayon ay kilalang kilala sa Pilipinas, unang-una dahil sa pagtatanggol at pilit na pagtatanggol doon sa mag-asawa na itinuturing ng marami at masasabi na rin nating naamin at inamin na sila ay mayroong mga ginawang korupsyon at sa paningin nga ng marami, sila ang pinaka-guilty sa lahat na gumawa ng korupsyon o na-involved dun sa corruption scandal. Ba't hindi nyo mapigil yan? Pinagsasalita nyo pa roon sa television station, Net25 ng Iglesia. Pero mga kapatid, kung binabanggit man natin yan ngayon, hindi para alamin kung yung testimonya
noong 18 marin ay tama ba? Valid ba yun? Credible ba yun? At hindi rin naman tayo naghahangad na hatulan sila at lalong hindi para hatulan ang mga nangunguna sa iglesia kung ang kanilang ginagawa ay mabuti ba o hindi, o meron ba silang tinatawag na ulterior motive o may naiibang layunin sa kanilang ginagawa. Sapagkat yung pananawagan para ma-expose yung korupsyon, let's be fair, sabi nga, ano po, nasa Biblia yan eh. Hindi ho ba? Pagka binasa natin yung sa Efeso sa 5:11, nakasulat doon na kailangan anyang ihayag ninyo ang mga gawa ng kadiliman. Meron pang ang tagubilin sa Biblia, sa unang Korinto 5:13, na itiwalag yung mga gumagawa ng kadiliman o yung mga masasama. Sa makatwid, ang Diyos laban talaga sa korupsyon, sa kasamaan. Pero, mga kapatid, bagamat yan ay nasa Biblia, at bagamat karapatan ng tao ang manawagan laban sa anumang korupsyon, meron lang tayong naiisip. Hindi natin maalis sa ating isipan, at yun din ang itinatanong natin ngayon. Sila ba ay karapat-dapat? Nasa posisyon ba? O gamitin na natin yung salitang meron ba silang moral ascendancy na magtanong at hingin, hanapin yung kanilang mga pinananawagan ngayon? Samantalang sa mga nagdaang taon ay hindi nila naharap yung mga korupsyon, at ang nangyari pa nga, yung mga tinatawag nilang whistleblower, at yan ang binabanggitin nila ngayon, na inuusig daw sa halip na yung mga perpetrators, hindi ba nila naaalala na yung mga nag-ulat sa kanilang mga kapatid, marami sa atin, yung mga komisyon, yung nagparating sa kanila ng mga nangyayari sa iglesia, kagagawan ng mga corrupt na mga opisyal, ay sa halip na kanilang siyasatin, sa halip na kanilang aksyonan agad, yun ang hinahanap nila, agad-agad na aksyon, hindi nila inaksyonan yung gumagawa ng korupsyon, at ang inaksyonan, yung mga nag-uulat, o yun nga tinatawag nilang whistleblower. Mga kapatid, yan po, pagka binasa natin sa Biblia, labag yung ganong klase. Sapagkat si Kristo, galit doon sa mga, sabi nga yung mga nangangaral-an niya na hindi naman ginagawa yung kanilang ipinangangaral. Kung gusto niyo ng talata, yun ay nasa Mateo sa 23, ang talata ay 3. Meron ding binanggit ang ating Panginoong Kristo doon sa Mateo 7:1 hanggang 3, na bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso na nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Oo nga naman. Yun na kaya sinasabi natin kanina, meron bang moral ascendancy na gawin yung kanilang klase ng panawagan? Parang pinapansin mo yung puwing, hindi mo nakikita yung malaking troso. Troso na ang tawag ng Biblia na nasa mata. Pero nakalulungkot, mga kapatid, na yung mga gamitin na natin yung mga pag-aakusa, yung mga condemnation na tinatawag, yung paghatol sa iba, isama na natin dyan yung pagiging prejudice, pagiging bias sa isang tao o sa isang grupo o sa isang organisasyon. Naging karaniwan na yan ngayon. Hindi lang sa mga taong sanglibutan, kundi maging sa mga kaanib sa iglesia. Katunayan, mga kapatid, hindi natin malilimot
na tayo, marami sa atin ang naging biktima ng ganyang kasamaan. Gayunpaman, tinatandaan natin at tandaan nating mabuti na ang tunay na mga Kristiyano, ang tunay na mga anak at lingkod ng Panginoong Diyos ay hindi dapat na hinahatulan, ginagawa ang iba't ibang mga bagay laban sa kanginumang kapatid. Sapagkat tandaan natin, hindi natin alam kung sino talaga ang may kasalanan at inosente. Sino lang ang nakakaalam nun? Sino rin ang tanging may karapatan na humatol kapag ka ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan? Babasahin ko po dito sa Santiago sa 4:11 hanggang 12, ganito ang nakasulat. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatidbagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Ang sabi ng apostol na si Santiago, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sino ka niya? Sa makatwid, walang sino man sa atin, sa mga lingkod ng Diyos, ang may karapatang humatol sa kapwa. Kaya ayon sa ating binasa, huwag kang humahatol sa iyong kapatid. Sapagkat ang Diyos lamang ang may karapatang humatol. Bakit siya lamang ang may karapatang humatol? Sapagkat siya rin ang nagbigay ng kautusan. Siya ang lawgiver. Siya lang ang tanging hukom, ang sabi ng Biblia. Kaya sana tandaan natin yan na mabuti. Masama na hinahatulan natin ng iba, ang Diyos lang ang makahatol. At ang Diyos humahatol sa pamamagitan ng kanyang kautusan, ng kanyang mga aral. Ngayon, mga kapatid, ano naman ang kabutihang idudulot nun sa atin kapag tayo po ay hindi humahatol sa iba o sa ating kapwa? Puntahan naman natin ang nakasulat dito sa Lucas sa 6:37. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Yung bandang huli ron, pag binasa po natin sa English, forgive and you will be forgiven. Sa makatwid, mga kapatid, ayon sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo, huwag anya tayong magsihatol para hindi tayo mahatulan at hindi tayo hatulan. Huwag tayong magparusa para hindi tayo maparusahan. Alam naman natin, mga kapatid, kung ano ang hatol. Kung ano ang hatol. Sa makatwid, para tayo maingatan natin yung ating karapatan sa kaligtasan, huwag tayong mahatulan ng kaparusahan sa araw ng paghukom, huwag tayong manghatol o humatol doon sa iba. Sa halip, ang dapat nating gawin, ang sabi nga, forgive and you will be forgiven. Magpatawad ka para ikaw ay mapatawad din. Alam naman nating nagkakamali tayo, nagkakasala. Kung halimbawa yung mga nagkakamali sa tingin natin, nagkakasala, hatol tayo ng hatol, gaya nung ginawa nga sa atin, ano nang mangyayari sa atin ngayon? Di tayo hahatulan din. Huwag nating gagawin yun, mga kapatid. Lalo na laban sa ating mga kapatid. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga humahatol ay hindi dapat
ginagawa yun sapagkat sila hahatulan din. Dito naman sa Mateo, sa 7, ang talata po ay 1 hanggang 2. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Pansinin niyo yun mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon Kristo. Inulit niya, huwag kayong magsihatol para huwag kayong mahatulan. At doon sa paghatol ninyo sa inyong ihahatol, kayo hahatulan. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Sa makatwid, kasi ang tao may sariling panukat eh. May sariling pamantayan ang tao. Ngayon, doon niya sinusukat yung kanyang kapwa. Doon din niya ibinabatay yung kanyang paghatol, yung pagkundina niya sa kanyang kapwa. Eh, sabi ng Biblia, pagka ginawa mo yan, sa panukat mo, susukatin ka rin. Eh, nangyari nga ba yan? Nangyari. Alam naman natin, mga kapatid, kung anong nangyari sa atin eh. Sa marami sa atin. Tayo po ay itiniwalag dahil sa kanilang panukat. Tayo raw ay kaaway na ng iglesia, samantalang alam nilang hindi natin inaaway ang iglesia, kundi ipinagsasanggalang natin ang iglesia, ipinagsasanggalang natin yung aral, at ayaw nating masalaula yung aral. Ayaw nating makita yung anumang korupsyon na nangyayari. Pero, yung mga gumagawa noon, hindi nila hinatulan. Pero dumating ang pagkakataon, nahayag din eh. Hindi po ba? Yung sinasabi nating korupsyon, hindi na nila maitanggi. Sapagkat dumating ang pagkakataon, yun ngang tinatawag na paglabag o pagbibitray doon sa kaisahan ng iglesia na ginawa ng mga high-ranking ministers. Alam nila yan. Alam nila yan. Eh, ganyan ang kanilang ginawa. Nahayag din sila. Nahatulan din. At mga natiwalag din. Hindi ba? Ngayon, pag-aralan natin sandali. Sino ba yung madaling o matukso na hatulan ang ibang tao o hatulan ang kanilang kapwa? Unang-una, yung mga taong nag-iisip na mas mabuti sila, mas magaling sila kaysa sa iba. Kasi alam niyo yung paghatol, mga kapatid, at pag-aakusa ay isang uri ng ugali na naghahayag ng tinatawag na pride ng isang tao. Yung bang overly high self-esteem, mataas ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. Ang totoo nun, yung ganyang uri ng tao, dinadaya niya ang kanyang sarili kapag ka iniisip niya na mas malinis siya kesa sa iba. Tandaan natin, ang nakakaalam lang kung sinong marumi at malinis ang Panginoong Diyos. Sapagkat nakikita niya ang lahat ng bagay. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat-lahat tungkol sa atin. Alam ng Panginoong Diyos. Kahit pa yung pinakamaliit na kasalanan o kasamaan sa ating buhay. At ang Panginoong Diyos, meron siyang sariling pamantayan. Meron siyang sariling pamantayan sa paghatol. Kaya siya lang mga hukom. Siya lang ang tunay na makahatol. Ano ba yung pamantayan ng Panginoong Diyos sa paghatol sa tao? Pakinggan ninyo ang pahayag dito sa 1 Pedro sa 1:15 hanggang 16. Ito po. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan
ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kay magpakabanal, sapagkat ako ay banal. Ano ang pamantayan ng Diyos sa pagsukat sa tao at paghatol sa tao? Yung sabi niya, ako'y banal, kaya kayo ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa makatwid, ang pamantayan ng Diyos yung kanyang pagiging banal. Pero hindi naman nangangahulugan na iniisip ng Diyos na tayo ay magiging kasing banal niya. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi parang Diyos na rin tayo. Di ba? Gayunpaman, inaasahan niya na dahil sa siya ay banal, tayo naman ay magpapakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Sino yung inaasahan ng Diyos na yun? Baka sabihin ng lang iba kung sino-sino yun. Ang sabi ng Biblia, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sa makatid, ang inaasahang magpapakabanal yung tinawag ng Diyos. Sino ba yung mga tinawag ng Diyos? Pag binasa natin sa Biblia, yung mga tinawag ng Diyos, binigay niya kay Kristo, dinala niya at naging sangkap ng katawan ng ating Panginoong Kristo, dayon ang iglesia. Sa makatid, yung nasa iglesia, yun ang inaasahan ng Panginoong Diyos na magpapakabanal. Kaya niya na banal. Paano ba mababanal ang tao? Ang ating Panginoong Kristo rin ang nagsabi. Anong nakasulat doon sa Juan 17, ang talata ay 17. Ang sabi ni Jesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sa makatid, ang magpapabanal sa tao, yung katotohanan, yung aral. Ito ang magpapabanal sa tao. Paano ba babanal ang tao? Sa pamamagitan ng katotohanan. Gagawin lang ba ng tao? Bibili ng maraming Biblia? Magbabasa ng magbabasa? Banal na siya? Ganun po ba? Pakinggan ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Kristo sa Juan sa 15, ang mga talata 7, 9 at 10. Ganito, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Paano po mababanal ng mga salita ng Diyos ang isang tao? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kayo ay magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsisipanatili sa inyo. Paano yun? Tuparin ninyo niya at kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Sa makatwid, ang magpapabanal sa tao, yung pagtupad sa utos, yung pagtupad sa aral, yung pagpapahalaga sa tunay na aral o sa tunay na doktrina. Hindi yung pagpapasa ng krus. Naalala ko lang kasi, nagsimula ng Kwaresma. Malapit na uli yung mga pagpipinitensya, lalo na sa Pilipinas, na ang ginagawa ng mga tao ay hinahampas ang sarili, sinasaktan ng sarili, at yung iba'y nagpapapako pa sa krus. Iniisip nilang yun ang magiging dahilan para sila ay mabanal. Pero hindi yun. Ang magpapabanal sa tao, ang katotohanan, ang salita. Paano yun? Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga utos at mga salita ng Diyos at ni Kristo. Anong uring pagtupad? Ang sabi ni Kristo, gayaan niya ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama. Ba hindi lang basta tumutupad. Merong halimbawa ng pagtupad. Ang halimbawa ng pagtupad, si Kristo mismo. Paano ba tinupad ni Kristo ang mga utos ng Ama? Kahit mga hulugan ng hirap, kahit mga hulugan ng katakot-takot na sakit, kahit mga hulugan ng masakit na kamatayan, sumunod ang ating Panginoong Kristo. Yung ba?
nagagawa natin mga kapatid? Yung pagsunod. Nagsasakit ba tayong sumunod? Handa ba tayong sumunod kahit may hirap? Kahit mayroong pag-uusik? Kahit mga hulugang tayo ay itinakwil na at itakwil ng iba? Sabagay, marami sa atin, marami po sa inyo ang ganyan. Itinakwil, hindi lamang ng kasalukuyang pamamahala ng iglesia, kundi ng mga kapatid at yung iba pa nga ng kanilang mga mahal sa buhay. Merong mga magulang minsan nagsasabi sa akin o isang ina na nagsasabi, ako po, hindi na pinapansin ng aking asawa at mga anak sapagkat ang pakiramdam nila, ako ay lumalabag sa doktrina samantalang naninindigan lang ako para sa doktrina. Yan ang nangyayari. At salamat sa Diyos, marami sa atin ang naninindigan. Sapagkat ganun, gayaan niya ng pagtupad ko, sabi ng ating Panginoon Kristo, sa kalooban ng aking Ama. Kaya ang pinakamahalaga sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa mga tunay na kaanib sa iglesia, ay ang pagsunod. Sapagkat yung pagsunod, yan ang magpapabanal. Ang pagiging banal, yan ang mag-aakay sa kaligtasan para hindi tayo mahatulan sa araw ng paghuhukom. Hindi pwedeng sabihin ng isang kaanib sa iglesia na mahal niya, sumusunod siya sa doktrina, samantalang meron ng ibang doktrina siyang sinusunod. Naalala ko lang tuloy kasi yung mga naligaw nagtuturo na ng ibang aral Meron ng sariling reliyon o sariling iglesia. Hindi pwede yun. Kailangang manatili. Yun ang sabi ng Biblia, manatili ka. Lumipat ka, hindi ka nanatili. Lumipat ka ng ibang reliyon, hindi ka nanatili. Kaya nga kami hindi nagsasabing, o kapatid, dahil kayo itiniwalag na, sige, pwede na kayong lumipat, pwede na kayong sumali sa ibang reliyon. Hindi namin sinasabi yun. Bakit? Sapagkat yun ay labag sa aral. Ang utos, manatili ka kay Kristo, manatili kang Kanya, manatili kang nasa Kanyang katawan, itinutuloy niyang miyembro ng Kanyang katawan, at manatili ka sa Kanyang aral o ron sa doktrina. Ang isa sa aral, huwag tayong humahatol sa ating kapwa. Huwag. Kapag halimbawa at hindi na tayo nanatili sa aral. Kung halimbawa at natukso tayong tumalikod doon sa tunay na aral, sa tunay na mga doktrina, ano kaya ang ibubunga nun sa atin? Halimbawa at sabihin ng isang kapatid ay para bang nasa loob pa ng iglesia, nakatala pa, at maaaring may tungkulin pa. Kung masabihin natin baka ministro pa nga. Pero hindi na namamalagi sa tunay na aral. Hindi na tunay na nagpapahalaga sa aral. Anong mangyayari doon? Punta tayo sa Juan 15, 5 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at iahagi sa apoy at mga susunog. Gaano kasama? Pagka ang isang kaanib sa iglesia, ano man ang kanyang katatayuan doon, ay hindi namamalagi, nananatili sa pagsunod sa aral, ang sabi ni Kristo, hindi mananatiling sangayan. Hindi. Nasa listahan pa ako Hindi ka na itinuturing ni Kristong sanga. Hindi na sangayan. Hindi na sangayan. Sapagkat ang tunay na sanga, ang tunay na kaanib, nananatili kay Kristo sa pamamagitan ng pananatili sa tunay na aral sa mga utos, sumusunod sa mga utos. Kaya yun ang itatanong lagi natin sa ating sarili.
Ako ba sumusunod pa? Ako ba nagpapahalaga pa sa aral? Ako ba yung paninindigan ko nung araw na nanindigan ako sa pagsunod sa aral, pinagsanggalan ko yung aral, hanggang ngayon ba ganun pa rin ang aking paninindigan o nawala na sa akin yun? O baka naman tayo naaakay na ng kasamaan. Baka yung iba sa atin ay naliligaw na. Baka yung iba ang paniniwala, kahit saan ka naroroon, ano man yung ginagawa mong yan, basta laban ka sa mga nangunguna sa iglesia. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan manatili tayo sa aral. Sundin natin yung aral. Ang isang aron, yung pinag-aralan natin kanina, huwag tayong pumatol sa iba. Sapagkat pag hinatulan natin ng iba, tayo'y susukatin din ng Panginoong Diyos ayon sa panukat na ating ginamit. Kaya mga kapatid, kung ang iba nagawa nila yan sa atin, huwag tayong gumaya. Tandaan natin, meron naman tayong Diyos eh. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Walang nalilihim sa Kanya. Alam niya yung ating mga sinapit. Alam niya yung pag-uusig na ating naranasan. Alam niya yung panggigipit na ginawa sa atin. Alam niya yung pagtatakwil na ginawa sa atin ng iba. Alam niya kung ano ang nangyayari sa ating mga buhay. Kung meron pang mga pagsubok, mga suliranin dumarating sa ating buhay, alam niya lahat yan. Walang nalilingid sa ating Panginoong Diyos. Kaya sana makita rin niya sa atin ang lubos na pangahawak sa kanyang mga aral. Sumusunod tayo, nakahanda tayong magsakit, nakahanda tayong maghirap, para sa ganun pagdating ng araw ng paghukom, tamuhin natin ang kaligtasan. Yun ang ating pinakahangad. Kaya pagka tayo dumudulog sa Ama, yun ang ating laging hingin sa Kanya. Sabihin natin, Ama, ikaw na po ang bahala sa amin. Unang-una, ikaw na ang bahala sa iyong iglesia. Wala namang kaming alinlangan na ang iglesia sa iyo. Huwag mo na lang pahintulutan na lalo pang masira at marami pang pananampalataya na mawasak. Huwag mo na lang pahintulutan na marami pa ang hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom. At kung mayroon mang mga nangyayari sa aming buhay, huwag mo ring ipahintulot na panghinaan kami ng loob. Huwag mong ipahintulot na meron sa aming sambahayan, na maaakay ng kasamaan, madadala na ng mga maling bagay, sapagkat ang tangi na lang naming pag-asa, maligtas sa araw ng paghukom. Yun po amang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Yun na lang ang aming inspirasyon na maisip namin na sa araw ng paghukom, dahil kami nanindigan sa iyong mga aral, tatamuhin namin ang kaligtasan. Yun ang lagi nating idalangin sama. Para sa ganoon, tulungan niya tayo, patnubayan, samahan sa tuwid-tuwina. Yun ang ating hilingin sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin ang liwanag ng iyong katotohanan. Mga salita mo na siyang magpapabanal sa amin kung matututuhan naming sundin, ibuhay sa araw-araw. Salamat po sa taglay naming pananampalataya. Salamat sa ganitong mga pagkakataon. Nakakapaglingkod kami sa iyo. Nakasasamba kami. Kahit na ang marami sa amin itinakwil na ng kasalukuyang mga nangunguna sa bayan mo, ibinigay mo pa rin sa amin ang pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran, sambahin sa pamamagitan ng aming mga ginagawa ngayon. Tanggapin mo
aming taus-pusong pasasalamat. At sana, Ama, huwag ka pa ring magsasawa ng pagtulong sa iyong mga lingkod. Muli naming idinudulog sa iyo ang kapakanan ng Iglesia. Panginoon, bilad sa iyong paningin kung ano ang mga nangyayari, kung saan dinadala't inaakay ng mga nangunguna ang iyong bayan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso. Alam mo kung ano ang kanilang mga layunin. Kung hindi man nakikita ng iba, wala namang nalilingid sa iyo, Panginoon. Nagmamakaawa lamang kami. Sana dumating ng pagkakataon na lubusang mahayag kung ano ang katotohanan. Kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan mo. Panginoon, ikaw lamang ang makagagawa noon. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang humahatol sa bawat tao. Ang amin na lang pakiusap. Sana marami pa ang maligtas. Marami pa ang masumpungan na nagtataguyod ng kanilang tunay na pananampalataya. Kami naman, sa panig namin, basbasan mo na lang kami araw-araw, Ama. Basbasan mo ang bawat sambahayan, ang mga mag-asawa, lalong-lalo na ang aming mga anak. Alam mo po na ikaw lang ang tanging makatutulong sa amin. Ang gusto lang namin, Ama, kapag ka isinugo mo na ang bugtong mong anak na si Jesus para kunin ang mga maliligtas, kasama kami. Walang maiiwan sa amin. Marami na rin kaming naging puhunan, O Diyos. Alam mo kung paano namin minahal ka. Minahal si Jesus. Minahal ang Iglesia. Minahal ang iyong mga aral. Kaya sana wag mong kalilimutan yun. At habang narito kami sa ganitong kalagayan, habang nag-aantabay kami ng aming kaligtasan, kailanman wag mo kaming pababayaan. Lagi kang magbubuhos ng mga biyaya para sa aming kaluluwa. Lalo na ang lakas ng iyong kapangyarihan, ang Espiritu Santo, maramdaman namin sa aming mga puso. Jesus na aming Panginoon, tunghayan mo ang iyong mga hinirang. Unang-una, hilingin mo sa Ama, lubos ng kaawaan ang Iglesia. Matapos na po sana ang matitinding pagsubok. Alam namin wala kami sa posisyon para mag-utos. Hilingin ang mga bagay na magiging labag sa kalooban mo at ng Ama. Pero mga tao lang kami na dinadalaw din ng kahinaan. Mga tao rin kaming nakapag-iisip ng iba't ibang mga bagay. Mga taong nakikita kung ano yung mga bagay na nangyayari at kung ano man ang mga nagaganap sa bayan mo. Kaya kami nakikiusap sa iyo, Panginoon, idulog mo sa Ama ang aming mga pakiusap. Hingin mo sa Kanyang pakinggan ang aming mga dalangin para sa kapakanan pa ng mga nagnanais maligtas. Ama, ikaw na ang bahala sa araw-araw ng aming buhay. Ikaw ang nakakakita kung may mga lingkod kang naghihirap sa pamumuhay, abutin mo sila. Kung may mga pamilyang dinadalaw ng iba't ibang uri ng suliranin, bigyan mo sila ng kapayapaan. Kung may mga lingkod kang may mga karamdaman, abutin mo, pagalingin mo, Ama. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya. Lubos na ang aming tiwala, O Diyos. Pinakinggan mo po ang aming panalangin. Nagpatawad ka ng lubusan sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Sa pangalan po ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas.